Hello guys, so my topic is MySQL tutorial. So by the way, my name is John Paul Pagayunan and I'm already a college student, and my course is Bachelor of Science Information System, and I'm already third year section A, and my subject was Database System Enterprise, and my prof name is Mr. Vicente Tabacolde. And this is system requirements of software and how to install and connect to database and create 5 queries. So let's start to download of MySQL. So first, sa search bar, search natin Apache Friends, and then pag na-search na yung Apache Friends, click natin si download. Pag na-click si download, ito yung lalabas. So pag lumabas dyan, so kahit any laptop na gamit nyo, pwede kayong maging compatible, like yung laptop na gamit mo is OS, Linux, ganyan. So pwede yan, hanapin nyo lang yung compatible nyang pwede pag-downloadan. So next, ako kasi may naka-download na sa akin SAM, so hindi ko na i-download siya. So upload ko lang si SAM. Ayan, naka-start na si SAM. Ang next ko na lang gagawin is pupunta ako sa folder. So ito ginagawa ko pag nagki-create ako or may project kami. So para at least hindi na ako mahirapan sa pagta-type. So local disk C, punta ako kay SAM, then MySQL, para at least pagpunta ko kay mo command prompt, hindi na ako mahirapan. So bin, click ko siya, click ko si bin lang, loading, then click ko yung search bar, yung CMD, enter ko, then ayan, nakakonect na siya sa database. Then ang gagawin ko na lang is MySQL /uroot ph127.0.0.1, enter. So etong 127.0.0.1 siya yung universal IP address. So enter na lang ulit natin kasi wala naman tayong password. Gagawin natin is show databases. Ayan. So ayan, naka-show databases. Wala pa tayong database dito sa table na to. So mag-create tayo. Create database. So ito ay tuturo ko is basic lang para hindi kayo mahirapan. I mean, para at least pag naghanap kayo ng ibang tutorial, ito, bibinibigyan ko kayo ng basic tutorial. So ito, create database, let's say user. Yan. Then show databases. Ayun, lumabas si user. Then gamitin natin siya, use user. Yan, so gamitin natin siya. So ang next step natin is mag-create tayo ng table. So create table. So every time tayo na nagtatype, kailangan wala tayong mali na tinatype, kasi kahit variables, tuldok man lang yan, o anything na ano, once in-enter natin yan na hindi siya applicable doon sa tinatype natin, automatic error yun. So ganun. So ayan. Next is ID. Lalagay tayo na ID, integers or int, lagay natin 20. Yan. Then unsign, auto underscore increment, primary key, not null, comma, and next is name of varchar. Lagay natin varchar, or let's say variable and character, comma. Next is last name, varchar, open and close 20. Baka kasi at least marami rin yung mga pangalan na ilalagay nyo, so nilagyan ko na ng pasobra. Next is lagi tayo ID number. Then close parenthesis. Then once na in-enter natin to and
malalaman naman natin kung may mali ito kasi lalabas is error. So pag wala tayong mali, swerte natin sa enter natin. Ayun, wala tayong mali. Then next is show tables, para makita natin yung tables natin. Ayan, then next is describe user. Ayan, so ayan yung tinype natin na to. Ito na yun. Then ang next natin, lalagyan natin ng information. So mula kay name hanggang kay ID number. So pwede pa tayong mag-add. Try natin kung mag-add pa tayo, kung pwede pa tayo mag-add kay table ng last name. Tingnan natin name, last name. So tingnan natin kung pwede pa tayong mag-add ng middle name, middle name, worker. Tingnan natin. So hindi na, so it's okay lang para at least hindi na rin tayo mahirapan. So binibigyan ko lang na baka yung mas madaling sample. So ganon. Next is ang next natin is insert into user name, last name. Ito para at least mas madali lang to na hindi na tayo mahirapan, comma, and ID number. Close parenthesis. So ayan, and next is values. Ayan, code. Ilalagay natin name is, let's say, John Paul. Ayan, code. Ayan. So ito nakikita nyo, kailangan hindi to pwedeng mawala kasi ayan yung nagbibigay sa kanila ng boundary sa isa't isa para basahin nito. Ayan, para basahin nila yung nilalagay natin dito. Kasi kapag once na hindi nila nabasa or may mali, automatic error agad yun. So dapat hindi tayo pwede magkamali. Next is last name is Pagayunan. Ayan, code, yan, comma, and ID number, let's say 1111 1. Ayan, close parenthesis, enter. Tingnan natin kung wala tayong mali. Ayun, wala tayong mali. So ang type natin is select asterisk from user. Ayan. So ayan, so, mag-create tayo hanggang 4. Let's say 4. Edit na lang natin. Ayan. Francis Cheres. And next is 2. Ang ID number niya is 2222. Ayan. So, ayan. So, select from user. Nakadalawa na tayo. Ayan. Values. Let's say Rafael. Ayan. Rafael Alpahando. Next is ang kanyang ID number is 3333. Enter natin. Ayan. Next, searching to user. Peter John. Let's say Peter na lang. Peter. Ayan. Peter
say army. Yan. I think may mali tayo. Yan. Lagyan natin is 4 para hindi na tayo mahirapan sa pag-type. Yan. Enter. So ang next naman is selecting data. So selecting data, ito yung sineselect, yung pinipili niya yung kunwari gusto mong i-select lang yung buong ano ni name, yan, buong information ni name mula kay John Paul hanggang kay Peter. Ayan, kukunin, ayan lang yung kukunin niya. So try natin ha, paano maging resulta. Select name from user. So tingnan natin. So ayan, nakuha na. Ayan ang result ng select name. So next, meron pang isa pa yan. So pwede naman natin dito, ayan, kunin natin yung information ni number 1. Kunwari, ayan, select from user where ID equals 1. So ayan, ito yung information ni number 1. So next naman is pag-update ng data from database. So ito yung say babaguhin natin. Babaguhin natin yung apelyido ni Alpajando, ni Rafael Alpajando. So first step is update user. Enter. Select set last name equals, let's say pagawin natin yung apelyido ni Alpajando, gawin natin Cartagena. So double quote, kailangan naka double quote, then enter. Where kay ID number 3 equals 3. So tingnan natin kung tama tayo. Tingnan natin. So meron tayong mali. So where ID Alpajando. So tingnan natin kung anong mali. Update user. Yan, enter natin. Set. So ito nga. Instead the last name. Yan. Then where ID, so enter. Yan, so may mali tayo. Tingnan natin kung anong mali natin. Double check natin. Date user. Yan. Then set last, ayun, may T. sorry. Last name Cartagena. Then yan. Uy, something wrong. Tingnan natin kung anong mali. Last name. So yan, update user. Ganun talaga, kailangan matuto ka sa pagkakamali mo kasi hindi natin malalaman yung sagot kung hindi tayo magkakamali, diba? Hindi tayo matututo. Set last name. I see. Ito, nagkakamali ako lagi. Sorry. Hindi napapansin. Then, ID. Yun. So, tama na. So, gawin na lang natin is, tingnan natin. Si Alpajando, napalitan na ng Cartagena.
So, ganun lang kadali. Ang next naman is deleting database. So, ang pagde-delete naman ng database, kunyari, ang information ni number 3, gusto natin i-delete. Ito, i-delete natin. Ito lang ang gagawin natin. Delete from user where ID equals 3. So, ayan. Natin. Tingnan natin kung na-delete na. So, ayan. Na-delete na yung information ni number 3. Diba? So, next, try natin burahin ulit yung information ni number 1. Ayan. At least, delete. Tingnan natin. Delete. ID. Pwede naman natin hindi, kunyari, gamitin natin yung last name. Where last name, let's say, Pagayunan. Ayan. So, enter natin. Tingnan natin. So, delete from user where last name, Pagayunan. So, hindi siya pwede. Ayun yung gagamitin. So, dapat, kung magde-delete ka, si ID ang gagamitin mo. Instead, na ibang nakalagay sa table. So, ayun lang. Try natin. Where ID equals 1. Ayan. So, ayun. Gumagana siya, pero sa iba hindi. So, ayun lang. Thank you, and sana may matutunan kayo. Thank you for watching my tutorial.